Hello pong muli mga katambay, kamusta po kayo lahat? Nagbabalik po ang inyong lingkod, Tambayang Makabayan po, komento po ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po nakaraang araw, nagdiwang po na kanyang kaarawan ang dating First Lady Imelda Marcos ng 95 years old mga katambay. Batang-bata po ang dating unang ginang Imelda Marcos. At syempre po, nagbigay-pugay po ang kanya pong anak na si PBBM sa kanyang ina po sa dating unang ginang. Ito po, komentuhan po natin ang pagbigay-pugay po ni Pangulong Marcos sa kanya pong ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa kanyang ika-75 kaarawan. Sa kanyang recent vlog na may pamagat na Mama Meldy, nagbigay pugay ang Pangulo sa dating unang ginang at binigyan din ito ang aniyay epekto ng kanyang ina hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa buong bansa. Binanggit din ng Pangulo kung paano itinaguyod ng kanyang ina ang kultura at sining ng Pilipinas at itinatag ang mga specialty hospital sa panahon ng administrasyon ng kanyang yumaong ama. Ayon sa Pangulo, ang kanyang pinakahinahangaang aspeto sa public service career ng dating First Lady ay ang kakayahan nitong makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Yung makatao, nakita ko sa mother, kahit sinong kausap niya, kahit yung mangingisda, kahit yung Queen of England, kahit yung mayaman, kahit yung kapitbahay niya nung nasa Tolosa pa siya, yung mga classmate niya nung nasa eskwelahan siya, kahit sino ang kaharap niya, may koneksyon kagad. Ang nanay ko talaga, dapat maintindihan ninyo, probinsyana talaga yan eh. Si Silly Promdi, I'm proud of it. And that's yan ang charm niya eh. Hindi nawala sa kanya yung pagkasimple niya na tao. Kaya kahit sinong kausap niya, nagiging kaibigan niya kagad. I've seen it, kadil niya yung mga mayayabang na politiko. May kadil siya na isang lasing. May kadil siya na bastos. May kadil siya hari ng kung saan. May kadil siya na bilyonaryo. Pare-paro, trato niya. At saka nagiging kaibigan, nakukuha niya kaagad yung puso. Hindi ko pa rin na-master yun. Siya pa rin na-master. Yan po mga katambay, ang balita po ng UNTV mga katambay. Yan lang po ang sinasabi po ni PBBM sa kanyang mahal na ina, mga katambay. Siyempre po, sa una po sa lahat, nanungkulan po ng napakahabang panahon po ang pamilyang Marcos kasama po ang First Lady, siyempre po, ng mahigit 20 years, mga katambay. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, inabot po ng 21 years ang panunungkulan po ng mga Marcoses sa ating bansa. Sa loob po ba ng 20 years o more than 20 years mga katambay, nakakahiya naman po kung walang magawa po ang pamilyang Marcos. Di po ba? Pero siyempre, proud naman si Kamanong mga katambay dahil meron po tayo isang dating First Lady na inabot po ang kanyang buhay ng 95 years old mga katambay. Napakahabang buhay po para sa isang dating First Lady mga katambay. At nananatiling malakas po ang ina ng ating Pangulo. Pero, binabati po natin mga katambay ang dating First Lady Imelda Marcos ng happy birthday. Siyempre, manatiling malakas at malusog at mahabang buhay pa mga katambay ang maghihintay sa dating First Lady Imelda Marcos. Pero ibalik po natin dito sa politics mga katambay. Inamin naman po ni Pangulong Marcos na hindi niya kayang tapatan ang kanyang ina. Lalo sa sinasabing pati mga siraulo. Lahat ng klase ng tao ay napapakisamahan at napapakibagayan, mga katambay. Pero ang ating Pangulong Marcos, 2 taon pa lang, parang hindi napapakibagayan ang mga Pilipino, mga katambay, sa kanyang mga performance na bumabagsak pababa ang kanyang trust and approval rating sa ating bansa. At nakikita po natin na hirap din po ang ating administrasyon na pataasin ang inflation ng may trabaho po sa ating bansa. Dahil ang inflation po na walang trabaho po ay napakataas pababa sa ating bansa. Ganon din po ang inflation, napakataas na mga bilihin
sa loob lamang ng 2 taon na panunungkulan ng ating Pangulong Marcos. Di po ba mga katambay? Ikumpara po dito sa sinasabing very happy siya at very proud sa kanyang ina. Dahil halos lahat po talagang napapakibagayan, pati maging hari, prinsesa, mayaman, kapitbahay, dating kakilala, classmate, at marami pang iba na napapakibagayan ng dating First Lady Imelda Marcos, at ganun din ang kanyang mga nagawa, lalo sa health system at sa sinasabing kasama na ekonomiya. Sa katulong po ang dating Pangulong Marcos Sr., di ba ba? Sa sinasabi ko nga mga katambay, mahigit 20 taon, katambay, nanungkulan ang ating dating Pangulong Marcos Sr., para wala kang magawa. Nakakahiya po sa mga Pilipino yan, mga katambay. Samantalang merong nagdaan na 6 na taon lamang na si dating Pangulong Duterte na isang damuka lang nagawa, mga katambay, ay nagkaroon pa ng napakabigat na problema ang bansa. Yung tinatawag na pandemya o COVID-19 na naging problema ng buong mundo. Pero sa isang Pangulo na 6 na taon nanungkulan, si dating Pangulong Duterte, na-handle niya ng maganda ang sitwasyon ng bansa, lalo sa pandemya. Na nakita naman natin yung mayayamang bansa, pinakamaraming namatay, milyon, samantalang sa ating bansa wala pa 100,000. Pero nakakalungkot po at may namatay po tayong ganong karami na more than 50,000 mga katambay. Kaya po kahit po ano ang gawin ng ating Pangulong Marcos, kahit anong vlog ang kanyang ipalabas sa kanyang vlog, mga katambay, papuri sa kung saan-saan o pwede niyang dalin ang Pilipino sa mga klase na mga vlog na pinalalabas ng ating Pangulong Marcos. Pero ang realidad, lugmok po sa kahirapan ng ating bansa at wala po tayong masyadong pumapasok na mga investor sa ating bansa. Nasaan na po kaya, mga katambay, ang sinasabi ng Pangulo na travel na magbibigay ng isang damukal na mamumuhunan sa ating bansa, mga katambay. Magbibigay ng maraming trabaho, sa ating bansa. Nasaan na po kaya yun, mga katambay? Yung mga inaasahan po natin na sinasabing mararamdaman na natin, yung sinasabing biyahe ng isang damukal ng Pangulong Marcos, Sinasabi nga po ng mga iba, di umano, ang Pangulong Duterte, build, better more. Sabi pa nga ni dating Pangulong Marcos. Pero sabi naman po ng ibang mga kababayan natin, pagdating naman kay Pangulong Marcos, travel pa more. Kaya magkaiba po ng logo o sinasabi na tawag o pahayag ang ating mga kababayan. Pagdating kay dating Pangulong Duterte, build. Pagdating sa ating Pangulong Marcos, travel pa more. Diba ba? Kaya po napakalungkot po dahil kung pag-aaralan po natin ang ating bansa sa loob ng 2 taon, nagbalikan po lahat halos ang droga, krimen, kahirapan, at isa pa, nagbanta sa giyera, at problema ng ating mga isda sa West Philippine Sea, nagbalik na naman na napakahirap na sitwasyon. At iringan po, di ba, sa China na hindi na po nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte, naging mapayapa. At sinasabi magkakaroon pa nga ng joint exploration dyan na natigil po yata. Nawala po yata yung joint exploration natin sa China para po, matuklasan na at mahukay na kung ano man ang paikinabangan ng dalawang bansa, lalo ang Pilipinas na hindi naman sana gagastos at walang gagastosin. At malaking tulong po sa ating ekonomiya po kung natuloy po yun. Pero parang nawala na po yata at hindi na naririnig ni Kamanong yung mga joint exploration. Sana nawala rin po. Ang nangyari po, parang di umano, giyera ang kapalit ng joint exploration po natin sa China, mga katambay. Na sana'y wag naman po mangyari at napakaraming buhay ang mawawala sa ating mga Pilipino. Tayo, mga katambay. Kaya po, nakakalungkot po sa kabila po ng parang simple at walang nakikita ang ating pamahalaan, nakahirapan,
problema, banta sa seguridad ng bansa, lalo ang giyera. Parang baliwala po sa ating administrasyon, ang kahirapan, ang krimen, dahil napakarami pong laganap na krimen, pati po ang kidnap for ransom, nagbabalikan naman po mga katambay. Kinikidnap na po ngayon, kahit po sa karsada, sinasakay ka na walang takot. Wala na po yatang takot ulit ang mga gumagawa ng masama sa ating bansa, mga katambay. Nakakalungkot po. Samantalang nakita po natin ang pagbabago ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte, pero ngayon po, nakikita po natin ang napakalaking pagbabago naman na bumalik sa dati ang ating bansa, na may takot po tayong mga Pilipino, lalo po sa mga kriminal at mga addiksyones, Nakakatulungkot po. Mayroon pang mga terorista at may giyera pang nakabanta, mga katambay. Pero sa kabila nito, parang nagbibingi-bingihan po yata ang ating pamahalaan at hindi nakikita ang sitwasyon ng ating bansa. Krimen, droga, kahirapan, terorismo, at korupsyon sa ating bansa. Nalaganap di umano korupsyon. Pero pagtugon ng ating gobyerno, ayuda, kadiwa, mga katambay. Yun lang po nakikita natin, halos. At yung sinasabi, 29 kilong bigas, nasa na po kaya? At di nagsasabi na hindi rin halos makain yan. Sabi ng mga kababayan natin di umano, na merong masamang amoy di umano at lasa sa mga nakatry na po niyan, mga katambay. At siguro naibenta po di umano yan sa mga kadiwa. Yung 29 na yan, mga katambay, pero hindi po sa buong Pilipinas. Kaya po nakakalungkot po. Sa kabila ng proud po ang ating Pangulo sa mga nagawa ng kanyang ina, ng dating First Lady Imelda Marcos, pero proud po kaya din ng mga Pilipino sa nagagawa ng ating Pangulong Marcos? Magiging proud po kaya ang mga Pilipino sa kanyang performance ng 2 taon, mga katambay, na dinadala po sa kahirapan ng ating bansa at giyera di umano. Kayo po, mga katambay, ano po ang tingin nyo po sa 2 taon po panunungkulan ng ating Pangulo? Dinadala po ba tayo sa magandang sinasabing bagong Pilipinas? At magiging proud po ba tayo sa kanyang performance na sinasabi po siya very proud po sa kanyang ina na dating First Lady Imelda Marcos? Mga katambay, kung kayo po ang tatanungin, pwede po tayo magkomento sa ating comment section dito po sa ating Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, mga katambay. Sana po may natitira pang 4 na taon ang Pangulong Marcos na sana'y makita niya na ang nangyayari sitwasyon sa ating bansa. Bagsak ang ekonomiya natin, bagsak ang piso, mga katambay. Napakataas na inflation, walang trabaho, napakataas ng mga bilihin, lahat napakataas, krimen, droga, nandiyan pa korupsyon. Kaya po sana po nakikita ng Pangulo yan, mga katambay. Para po sa mga sinasabi niya, maging proud din po sa kanya mga taong bayan katulad ni Kamanong. Di po ba, mga katambay? Kaya po nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Muli po, mga katambay, si Kamanong po, nag-iiwan po na tis-tis lang po tayo, mga katambay. Baka makabangon pa ang ating bansa at maibalik pa yung dating naranasan natin dating Pangulong Duterte na may kapayapaan at katahimikan, at hindi napakataas ng bilihin at hindi napakataas na sobra ang inflation na walang trabaho, at ang napakaliit na ng portion ng droga sa ating bansa at krimen at terorismo ay halos napakalaking nabalda sa mga yan. Sana po maranasan din po natin yan dito po sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mga katambay. Hanggang sa muli po, mga katambay, si Katambay Manong po nagpapaalam. Ingatan nawa po, mga katambay. Paalam. Bye-bye.